Habang naglalakad pauwi sila Tanggol at ang kanyang mga kaibigan, natanong ni Teng kung papaano nila babalikan yung babae sa bar kung hindi nila alam ang pangalan. Sumagot si Tanggol na ayos lang at alam naman na nila kung saan nagtatrabaho ito. Kaya babalikan nila ito pag kinailangan nila ang pera. Pag nabenta naman ng Boss Divina nila ang diamante ay siguradong malaki ang kikitain nila. Samantala sa pasugalan, natagpuan nagsusugal din doon si Colonel Suarez kung saan naglaro sila Tanggol. Dahil naglagay ng pera ang may-ari, kaya protektado ni Colonel Suarez ang nasabing pasugalan. Naikwento nito kay Colonel Suarez na may mga lalaking naglaro at diamante ang ipinusta. Kahina-hinala daw ang mga itsura kaya nabanggit niya. Hindi nila nakilala pero nabanggit nila na ang presyo ng diamante ay 300 milyong piso at mukhang mga taga-Quiapo. Tumawag si Colonel Suarez kay General Pacheco at ikunwento ang nasabing diamante na ipinusta ng isang binata. Sinabihan ni Pacheco si Suarez na wag nang sabihin sa mga tauhan nila ang tungkol dito dahil marami nang namatay sa Star of Venus sa kadahilan ng nasisilaw sa laki ng halaga. Kaya may uutusan siyang grupo na makakatulong sa kanila at ito ay walang iba kundi ang Red Phoenix. Agad namang inutusan ni Angkong sila Lucio para hanapin kung sino ang sinasabing grupo ng mga taga-Quiapo ang may hawak ng diamante. Sa bahay nila Rigor, kinuha ni Lena ang kawali na nilulutuan sana ng ulam ni Marites at inilipat sa kalan niya. Sakto ang pagdating ni Rigor, niyaya niya itong kumain agad. Pero hinanap ni Rigor si Marites at sumagot si Lena na wag hanapin sa kanya ang wala. Nagtataka naman si Rigor kung bakit anong oras na ay wala pa din si Marites. Dumating na si Marites at Santino sa ospital at doon ay naabutan nila si David. Ibinalita ni David na wala na ang anak niya, pati si Camille. Nagkunwaring naiiyak si David sa nangyari. Hindi naman naniniwala si Santino sa dramang iyon ni David dahil kita niya kung paano itrato ni David si Camille. Itinuro niya ang silid kung nasaan sila Camille at nadatna nila Marites doon ang mga magulang ni Camille. Humingi ng tawad si Marites sa kanila ngunit para sa tatay ni Camille ay walang kapatawaran ang ginawa nila sa kanilang anak. Kaya pinaalis na agad nila sila Marites at sila na raw ang maglilibing kay Camille at apo niya. Tuwang-tuwa naman si Don Julio at nakasal na si David at Catherine. Pero napansin naman ni Ramon na mukhang hindi masaya si Catherine sa kanilang kasal ni David. Sumagot si Don Julio na baka kinakabahan lang raw. Nasabi pa nito na magaling raw mamili si Catherine ng mapapangasawa at hindi kagaya ni Olga na nagpabuntis lang kung kani-kanino. Naibulong sa sarili ni Olga na kung sana tinanggap raw ni Don Julio ang anak niya gaya ng pagtanggap niya kay Jesus ay sana buhay pa si Samantha. Pasigaw na tinanong ni Don Julio kung ano ang binubulong nito. Nagpaalam naman agad si Olga sa dalawa at sinabing pagod na siya kaya kailangan na niya magpahinga at agad siyang umalis. Bago pa makarating sila Tanggol sa bahay nila Supremo, napagpasyahan niya na wag munang sabihin kila Supremo ang tungkol sa diamante. Pagsigurado na ang pagyaman nila at saka na nila papartehan sila Supremo, sumang-ayon naman ang kanyang mga kaibigan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa sila Edwin at pinuntahan agad ng grupo nila ang nasabing pasugalan. Doon tinanong nilang itsura ng bawat isa sa grupong pumusta ng diamante at agad namang nahulaan nila Kidlat na ito ay walang iba kundi sila Tanggol. Isang maliit, isang sobrang tangkad at isang mataba na kulay pula ang buhok. At yung isa daw ay mukhang yun yung pinuno nila, mayabang na mukhang basagolero pero gwapo. Umuwi agad ang mga ito at ibinalita kay Lucio na walang duda sila Tanggol nga ang may hawak ng diamante. Pinagplanuhan na nga nila ang paglusob nila sa gabi ring iyon at kung makukuha nila ang diamante ay aangkinin nila ito at hindi malalaman nila ang Kong. Natuwa naman si Edwin sa ideya ni Lucio. Nag-uusap-usap ang grupo nila Supremo tungkol sa kung paano papalakasin ang kanilang grupo. Kailangan nila ang sapat na proteksyon dahil hindi sapat ang perang hawak nila. Sinabi ni Supremo kay Amanda na magtitiis muna sila sa perang kinikita nila kay Marcelo. Kapag nakapag-ipon na at saka sila magpapalakas, maghahanap ng mga tauhan at bibili ng malalaking armas.
At pinuntahan na nga ng grupo ni Lucio ang lugar nila Amanda at Supremo. Hindi sila nagkamali na nandoon din sila Tanggol. Saktong dating nila Tanggol at mga kaibigan niya kaya nakita nila Edwin ang pagpasok ng mga ito sa bahay nila Amanda. Hinanong nila Turco at Eric kung saan galing sila Tanggol. Nagbigay naman ng pahiwatig ang mga magkakaibigan na ang nilakad nila ay ang susi sa kanilang pagyaman. Pero sinabi sa kanila ni Tanggol na tsaka na nila sasabihin ang tungkol dito. Ngunit hindi naman natuwa sila Amanda lalo na si Berting sa inasal nila kaya pinagsabihan nilang mga ito dahil delikado ang ginagawa nilang pag-aala-gala at baka mahuli raw sila ng mga pulis. Bumaba na sa sasakyan ang grupo nila Lucio at tuluyan na nga sinugod sa loob ng bahay sila Amanda at Primo.